Hi guys, for today's vlog, so ayan, biyahe na tayo papuntang Croatia. So gaya ng sabi ko, bulubundukin ito siya. Ayan yung view sa baba, nandito kami sa taas. So always na madaanan namin malalaking tulay, tapos grabe kataas guys, mga 150 meters ang taas niyan. So finally, we're here in Pola. So welcome to Pola guys. So this is the largest city in Istra country of Croatia. So this is located at the southern tip of the peninsula. So ito yung sa town nila, so sa main mga building nila. So mamaya, ang pupuntahan natin guys ay napakagandang lugar na meron dito sa Pola. Alam nyo ba guys na ang Pola City ay 3,000 years old na siya. So ito yung makikita natin. So pinakamalaking city po ito siya dito sa Croatia. So ayan makikita nyo na bilog. Yan ang pupuntahan natin. At yan ang main tourist destination dito sa Pola na kung tawagin nila ay Pola Arena. At 2,049 years old, huge and dramatic historic Roman amphitheater in Pola, Croatia. Alam nyo ba guys na napaka-amazing ng building na ito? Kasi itong Pola Arena is the only remaining, as in siya na lang naiwan na Roman amphitheater na may 4 sides tower. Na as in buo pa siya kasi yung iba pieces-pieces na siya. At bakit tinatawag na dramatic and historic arena? Kasi dito lang naman nangyari at dito mismo sa kinatatayuan ko ginanap ang gladiator fights noong unang panahon. At alam nyo ba guys, sa laki ng arena na to ay 23,000 na tao ang nanood. As in, nakapasok ang 23. Kita nyo yan, pati sa taas may mga tao. Kaya tinatawag itong surviving and the 6th largest arenas in the whole world. So itong arena guys ay nabuild siya noong 1st century, 27 BC and 68 AD. At itong arena mismo dito sa Pola ang naiwan sa buong mundo na buo pa siya, kaya tinatawag siyang surviving. Ang size ng arena na to guys ay 133 meter long, 105 meter wide, and 32 meter high sa side sa gilid ng daan, yung sa gilid ng sa dagat. Ang arena na to ay 67.90 and 41.60 meters. So, grabe siya kadako guys. Super siya kalaki. So, hindi lang yan ang ipapakita ko sa inyo mamaya. Meron pa yan siyang underground. So, yung underground guys, nandun pa yung mga na-preserve na mga ginagamit nila noon. So, ayan guys, habang gina-edit ko ang video na to, parang bumalik ako sa college life sa pag-research. So, syempre, para hindi naman magkamali yung information na ibigay ko sa inyo. So, pasensyahan nyo na lang yung mga pronunciation natin dyan. Importante buhi. So, yun na nga, diba, gibuild ang arena noong 1st century. Tapos, inumpisahan ni Emperor Augustus in wooden structure. Tapos, sa stone version naman ni Claudius. Tapos, tinapos siya ni at binuo ni Emperor Vespasian. So si Emperor Vespasian talaga ang bumuo nitong arena, yung sa paligid niya. So ayan, during building daw nito, nakakuha daw sila ng stone sa next na lugar sa Pola. Tapos ginasakay daw nila sa barko. Kita nyo yung upuan sa gitna guys, dyan lang naman nakaupo dati yung mayayaman na nanonood ng gladiator fight. So, bali yung dyan sa round, yung upuan, mga ano yan siya, mga VIP person. Tapos yung ibang mga tao dyan sa mga bintana, dyan nakapatong, ayan yan, yun yung history niya. So alam nyo ba guys na hanggang ngayon is ginagamit pa rin nila itong arena kasi diba sa laki nito makakiter siya ng thousands of people. So dito nila dinadaos yung Pola Festival, yung mga concert, lahat na ata guys, yung mga meeting daw sometimes nandito, tapos yung mga sports event nandito. So ayan guys, pababa na tayo. Dito sa tunnel na to, ito yung papasok sa underground kung saan makikita natin yung mga nakapreserve pa ng mga gamit noong unang panahon. So yung mga banga-banga nila, yung mga bato na ginagrind nila sa harina para magawa ng tinapay, sa lalagyan ng mga oil nila, sa mga lalagyan ng water nila. So nandito makikita mo yan sa underground.
Tama nga ang asawa ko guys na mas maganda ito siya compare sa iba kasi nga 'di ba yung arena nila is wasak-wasak na. So ito siya is buo pa talaga siya. Kaya grabe ka proud ang mga taga Pola kasi nga in the whole world sila lang may survivor na arena na ganito. So dito lang talaga makikita sa Pola ang buo pa talaga na arena na meron pa talaga siyang four side tower na as in buo pa talaga siya. So, hindi lang yan guys, ang Pola na known din sila na napakaganda nilang mga beach. Marami silang beach na magaganda. So, yan. Hindi na namin yun siya napuntahan kasi nga, di ba may hinahabol kami na time. So, ito yung bato na ginagamit nila pang grind para gawing harina para sa bread nila. So, after that guys, dito na tayo, exit na tayo. So, sa exit nila, dito mo makikita yung mga souvenirs nila. So, hindi kami bumili kasi nga, grabe kataas yung presyo nila sa mga turista. So, hindi kami bumili. So, after that, ang puntahan naman natin ay yung sa city center nila kung saan makikita natin yung Temple of Augustus. So, ito siya ay tinatawag nila na City Center Square. So, bali nandito lahat yung mga restaurant, mga bar sa paligid. So, ito siya. Maganda, napakagandang lugar. So, dito lahat makikita mo yan guys. May mga building-building dyan. So, dito natin makikita yung Temple of Augustus. Ayan guys, nakikita nyo napakaraming tao, napakaraming turista. So, iwan ko ba kung bakit hindi talaga siya ito na hindi ko talaga nakita may nag-post nito sa Facebook, sa Pinas. So, alam nyo ba guys, napakaganda ng lugar na to. So, kung meron kayong time soon, sana mabisita nyo itong lugar na to kasi napakaganda niya talaga. Super. Napakaganda ng lugar as in ma-amaze ka. So, ito yung Temple of Augustus. So, ito na lang siya ang naiwan guys kasi before ito siya during the World War II natamaan siya ng bomba. So yan na lang siya ang naiwan kasi yung iba natamaan ng bomba noong World War II. So ngayon ang laman yan dyan ay ginawa nila yan siya na museum. So ayan, napakaganda. So after nyan ang ating puntahan yung Pola Cathedral Church. Nandyan lang din yan siya sa square na yan. Bali magkakatabi lang yan sila dyan guys. So ito sa gilid, ito siya ng itong Augustus Temple. So ayan, next naman yung sa exit or sa entrance, ito yung tinatawag nila na Golden Roman Gate. Tinatawag nila itong Triumphal Arch of Sergi. So, si Sergi ang gumawa niya. So, dito lang muna guys for today's vlog. Thank you for watching. Bye-bye. So, see you sa next video natin.